ang pagwawala ni Hisoka ay mas nagpatindi pa sa labanan dito sa arena. Subalit sa kabila ng kanyang effort na dumistansya sana sa mga puppets, sa pag-aakalang papapasubugin talaga ni Chrollo ang mga puppet na ito kung makalapit na ito sa kanya, nagulat na lang ang lahat nung biglang sumabog ang ulo na ginamit na weapon nitong si Hisoka. Kaya naman ngayon na i-review na natin ang chapter 356 o ang episode 17 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksihan na natin ang final fight ng Chrollo versus Hisoka. Isang final fight na punong-puno ng pasabog. This is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Unfortunate Part 1. At sa pagpapatuloy sa nakaraang eksena ay may kita itong mga tao na nagulat sa nangyari habang si Chrollo naman ay napangiti na sabing magaling. May kita naman dito ang gulat na mukha ni Hisoka nang may kita na wasak talaga ang kanyang kaliwang kamay mula sa pagsabog na yon. In which ay dito na narealize ni Hisoka na sinagawa raw ni Chrollo ang pagpaplanong pagpapasabog sa ulo ng kanyang ginagamit nung sa time daw na ito na nung iniwasan nito noon ang kanyang atake mga kaibigan. Maya-maya kasabay ng pagsabog ng ulo na yon ay may nangyari rin pagsabog sa may di kalayuan. Nasabi rito ni Hisoka na ang katawan ng ulong ginamit niya kanina ay ang siyang sumabog daw doon. Kaya napagtanto ni Hisoka na trinatrack daw pala noon ni Chrollo sa kung kaninong katawan daw na bibilong ang kanyang ulo na ginagamit bilang weapon. Na ang buong akala niya noon ay lumalayo lang si Chrollo sa kanya after nitong matamaan sa kanyang atake. Na ang totoo raw pala ay tinatago lang daw pala ni Chrollo ang kanyang plano na markahan ng maximum power ng Sun and Moon ang katawan ng ulong gamit-gamit niya. Dahil pa ni Hisoka na ang katawan daw ng puppet na walang ulo ay wala rong kakayahan na sumabog ng mag-isa. Kaya na-realize niya na may tao raw talagang tinatakan ni Chrollo ng minus sign gamit ang right hand nito na may moon mark. At inutusan niya ito mga kaibigan gamit ang black voice na hawakan ang plus sign na nailagay ni Chrollo noon sa katawan ng puppet na naging dahilan sa pagsabog nito. At since na ang ulo ay bahagi pa rin ng katawan na sumabog kahit nahiwalay na ang ulo mga kaibigan sa katawan nito ay naging dahilan pa rin ito sa kung bakit sumabog din ang ulo na hawak-hawak ni Hisoka. Matapos niyan ay may kita naman dito si Hisoka na itinaas na ang kanyang kamay para hilahin sana ang kanyang sarili gamit ang bungee gum na naka-attach sa itaas o sa ceiling. Subalit dahil sa wasak na ang kamay nito natanggal na ang bungee gum na yan mga kaibigan na nakakonect sana sa ceiling. Kaya napasabi siyang magiging masama raw ito. Nakaka-disappoint naman daw. Hindi na raw siya makapag-take time pa para i-analyze at i-breakdown ang buong strategy ngayon ni Chrollo. Kaya ngayon ay eto na mga kaibigan, kumilos na si Hisoka na pangiting sabi na wikang ito na raw talaga ang tunay na sitwasyon na masasabi niyang bahala na. Ibubuhos na niya ang lahat. Na matapos niyan, gamit ang isang kamay, inattach naman ni Hisoka ang bungee gum dito sa mukha ng isang puppet na papasugod sa kanya. Sabay hinila niya ito at nang nakalapit na ito, hinawakan na niya ang ulo nito at pinutol o tinanggal ito mga kaibigan. Matapos niyan ay may kita naman na papasugod na ang ilan sa mga puppets kaya ginamit naman ni Hisoka ang katawan nito para itaboy ang mga puppets. Habang sa isipan naman ngayon ni Hisoka na ang kanyang left hand daw hindi na raw makakagamit pa ng precise talagang nen. Pero may mga paa pa naman daw siya mga kaibigan. Kaya naman dito na ginamit ni Hisoka ang kanyang kaliwang paa para i-connect ito sa gilid at ibabaw nitong mga stands. At matapos niyan ay nang na-attach na ni Hisoka ang bungee gum pinull up na niya ang kanyang sarili at in-attach ang paa nito sa spot na ito mga kaibigan na malayo sa mga puppets at sa mga tao. Subalit dahil sa sobrang dami ng puppets again nakagawa na naman ng mga human ladder ang puppets na ito para makalapit lang talaga kay Hisoka. Kung kaya't dito na naganda ng atake si Hisoka at ibinato ang ulo sa mga puppets at pinagwasak ang mga ulo nito. Pero sa kabila ng mga atake niyan ay napakarami talaga ng mga puppets na papalapit na sa kanya. Kaya lumayo na lang muna si Hisoka pero pinanatili niya ang kanyang sarili na naka-attach dito in between sa mga stands. Matapos yan ay sa ibang bahagi naman ng stands may iba pang mga puppets na inutusan ni Chrollo na hanapin si Hisoka sa second floor. Na kung mahanap na raw nila ito ay bago pa man tinapos ni Chrollo ang kanyang command ay may kita na itong mga bagong batch ng puppets na mabilis na patungo na ngayon sa second floor. At ang kakaiba sa mga puppets na ito ang isang palad nito ay may marka ng minus sign at ang isa naman ay may marka ng plus sign. Meaning ang lahat ng puppets ay may minus and plus sign marks sa kanilang mga palad at ang lahat ng marka
na ito ay isang full power mark mula sa ability ng Sun and Moon. Maya-maya pa habang may kita dyan na nagkakagulo na sa arena, ay dito naman may kitang nakatingin kay Hisoka itong mga bagong batch ng puppets na sinabihan na ngayon ni Chrollo na wikang kung makita na raw nila si Hisoka, kailangan daw nilang lumapit kay Hisoka as much as possible at mag self-destruct daw diretso. Tapos niyan ay habang pinakahabol dyan si Hisoka ng mga puppets ay may kita na nitong mga bagong batch ng puppets na nakatingin na kay Hisoka sa gilid ng stands. Sabay magkasabay na yung kumilos mga kaibigan ng mga puppets na yan patungo sa kanya. In which ay nang may kita natin dito na abala si Hisoka sa pagwasak sa mga ulo ng puppets na humahabol sa kanya, ay dito naman yan napansin ng mga bagong batch ng puppets na ngayon tumalon talaga mga kaibigan upang makalapit ngayon dito sa may bandang likuran ni Hisoka. At ang bawat isa sa kanila ay may minus at plus sign mark sa mga palad nito na ngayon ididikit na nila na matapos niyan ay eto na. Pumalakpak na ang bawat puppet dahilan ng pagsabog ng mga to. Isang napakalakas sa pagsabog ang nangyari at makikita naman dito ang mga tao at mga puppets na nadurog talaga sa pagsabog na yan. Habang si Hisoka ay buhay pa naman na ngayon gulat talaga sa nangyari. Makikita naman na may tumalsik dyan matapos ang pagsabog at unti-unti itong papalayo sa pinangyarian ng pagsabog. Sinundan naman itong unang batch ng puppet ang tumalsik na tao na ngayon si Hisoka mga kaibigan na binalot ang kanyang sarili gamit ang kanyang aura para maprotektahan ang kanyang katawan. Kaya na may dito na naman kumilos ang mga puppet na nasa baba para salubungin naman si Hisoka. Maya-maya pa habang nasa mid-air itong si Hisoka at papalapit na naman sa kabilang bahagi ng stands ay may kita naman dito mga kaibigan na ang second batch pala ng mga puppets ni Chrollo ay naka-standby na pala rito. Kaya nang napansin ito ni Hisoka ay dito naman siya napatingin sa baba na sabing sa arena sa baba raw ay nakahintay lang daw sa kanya ang ibang mga puppets. Pero kung tuluyan naman daw siyang mapupunta sa side na ito o kung hahayaan niya ang kanyang sarili na mag-go with the flow lamang sa impact ng pagsabog at mapunta sa side na yan ay sasalubungin naman daw siya ng mga puppet bombs na naghihintay lang daw sa kanya. Kaya na may gamit ang kanyang paa ay dito na niya pina-extend ang kanyang bungee gum sa ceiling para maiwasan ang mga senaryong yun na iniisip niya kanina. Subalit sa time na ito ay ang di alam ni Hisoka ay putol na pala o wasak na rin pala ang kanyang kanang paa. Bagay na gumulat kay Hisoka. Kaya napasabi siya na kung ganun daw ang kanyang kaliwang paa raw ang kanyang gagamitin ngayon. Ngunit nang ini-extend na sana nitong si Hisoka ang kanyang kaliwang paa para i-connect ang kanyang bungee gum sa ceiling ay bigla naman siyang binagsakan ng isang buong tao talaga na gumulat naman dito kay Hisoka. Kaya habang nasa ere siya ay tinignan niya naman kung saan nanggaling itong tao in which ay sa kanyang pagtingin mga kaibigan ay makikita naman sa malayo itong si Chrollo na nakatayo. Hawak-hawak ang isang tao at may kita na takot itong taong hawak-hawak niya. Maya-maya pa eto na. Kumilos na si Chrollo at ibabato na ngayon itong tao kaya dito naman nagpanik si Hisoka at nasabi niya sa kanyang isipan mga kaibigan na wikang kailangan ko nang lumayo at pumunta sa ceiling. Na nang kumilos na dito si Hisoka mga kaibigan ay dito na ibinato ni Chrollo ng napakalakas ang tao na sapul talaga si Hisoka. Tinamaan talaga siya at makikita rito na papahulog na naman siya na sa kanyang pagbagsak ay makikita ang kanyang isang kamay na balak pa sanang i-extend sa ceiling gamit ang bungee gum. Subalit huli na dahil bumagsak na siya at ngayon pinalibutan na ng mga puppets. Kaya sa isipan ngayon ni Hisoka ay napasabi siyang mamamatay na ba talaga ako rito? Habang iniisip yan ni Hisoka ay may kita naman itong napakaraming puppets na mga kaibigan na papalapit na talaga sa kanya. Kaya dito nang umiti si Hisoka na sabing well, kung mamamatay lang din naman ako dito bago niya tinapos ang kanyang salita mga kaibigan kung ano ang kanyang gagawin ay may kita naman si Hisoka na biglang tila ba'y naka full defensive position na para bang may tinatago siya rito na habang tuluyan na nga siyang natabunan na ng napakaraming puppets maya-maya pa'y dito na sumabog ang mga puppets na yan at napakalakas talaga na pagsabog ang nangyari dito at grabe nagtagumpay ang plano ni Chrollo na patayin si Hisoka gamit ang kanyang mga bomb puppets. Subalit ang di alam nila mga kaibigan may mangyayari palang isang napaka-rare na phenomena na buhay ang kapalit after nitong pangyayaring to. Kasi sa susunod na chapter ay masasaksiyan natin ang nakakagulat na pangyayari at napakatinding paghihiganti. Dahil dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito mga kaibigan na makikita natin ang napakalakas na pagsabog na yan. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video ay kanagata like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo.
Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.